Hi everyone, welcome back to my channel. You're just in time, and for today's video, we will be doing another episode of Justin Reviews It. In this segment, I usually do movie reviews where I give my opinion, my insights about a movie. And for this vlog, I'm going to tackle or feature the latest addition in Netflix, Hello Love Again, starring Catherine Bernardo and Alden Richards under Star Cinema, and it's directed by Direk Cathy Garcia Molina. Let's go. I just really want to express how glad I am that the film is already in Netflix because I was not able to watch the film in the cinemas. That's one of my biggest regrets, actually, that I was not able to watch it. When I was browsing on Twitter, I saw it trending. So I got curious and boom, it is already in Netflix. So I quickly plan to watch it. Bago tayo start, disclaimer lang, hindi po ako movie critic, no? I'm just a movie enthusiast. I just like watching films, watching movies, especially Filipino films. I do my reviews on my vlog on my channel to just share my insights about the movie. So don't expect technical things here, especially dun sa kung paano gumawa ng pelikula, kung paano umarte. I just say my observation. I'm not saying my observation is a fact. It's my opinion. It's we can agree, we can disagree. You can agree, you can disagree, but no bashing. So don't throw hate. Ayan, okay. Kung hindi niyo natatanong guys, yung Hello Love Goodbye, pinanood ko yung movie na yun ng 3 beses sa sinihan. Ginawan ko rin siya ng movie review. And talagang inaabangan ko yung part 2 ng film na ito, which is ito nga Hello Love Again. So, nung in-announce yung Hello Love Again, pinanood ko pa yung buong press ko yung sa live stream nila. Sobrang excited ko. Kaso nga lang, hindi ko siya napanood sa sinihan kasi it brings me so much memories na ayokong balikan. Parang medyo nostalgic sa akin yung pelikula. So, inantay ko din actually na ilabas siya sa Netflix and doon ko na lang ako siya papanoodin. Di na dapat ako maglalabas ng movie review cause I will be really biased cause I've been watching TikToks about Kathlyn and medyo fan ako ng Kathlyn. Di man ako yung solid ah. Dati akong Aldab tsaka Katniel. So from different love team sila. So, nag-combine. Di lalo nang nagtumindi. Hindi. Pero yun, kinikilig ako sa kanila. Alam nyo ba, habang pinapanood ko yung pelikula, wala, kilig na kilig lang ako. Hanggang ngayon nararamdaman ko pa din. Gusto ko na nga siya ulit panoodin. Pero naisip ko rin, siguro iba yung experience ko kung pinanood ko siya sa sinihan. Baka triple siguro yung kilig ko. Seryoso. Tsaka, syempre, iba din yung meron kang kasabay na manood. Although, may kasabay naman ako manood. Kaso sa Discord lang, online lang kami nanood. Ano bang masasabi ko? Hindi ko kayang mag-delve into dun sa masyadong technical aspect. Kasi I just gave myself this time to enjoy it. Kasi it is my first time to watch it. Kaya gusto kong maging into the emotion, into everything. Ayokong tumingin sa kung ganito ba yung color gradient ito, ganyan-ganyan. Ito ba yung ini-exude nitong scene na to? Relevant ba tong scene na to? I just want to enjoy it. And gladly, I really enjoyed it. I'll just throw my ideas on the story itself, on the characters, on the different characters, and kung satisfied ba ako dun sa buong pelikula. Sa story, syempre, satisfied tayo. Gusto ko yung kung paano dinuktungan yung story ng Hello Love Goodbye. Hindi siya masyadong lumayo doon sa part 1. Syempre, yun yung doon siya naka-anchor. Kaya kailangan yung mga things na they did doon sa Hello Love Goodbye, kailangan ginagawa rin nila dito. Halimbawa, yung I Don't Love You, mga ganyan-ganyan. Yun yung kinakiligan ng lahat nung sa Hello Love Goodbye Nauso nga din yun, yung I Don't Love You. Although ngayon, walang ganong catchphrase, no? Napansin ko lang. Dati, naging trending yun Pero ngayon, wala. Although, if I may say, na medyo parang nahadali, siguro, yung pacing baga
nung pelikula. Pero ano na lang yun, nitpicking ko na lang yun. Totally, I really like the story. Etong Hello Love Good again, mas focus siya kay Ethan more than kay Joy. Yung Hello Love Goodbye kasi focus siya talaga kay Joy eh. Ito, yung redemption ni Ethan, yung focus ng story. Sa kanya parang umiikot. Although mas madalas na pinapakita si Joy, pero tungkol kay Ethan yung story nito. Hindi tungkol kay Joy, kung paano siya pinapatawad, kung siya yung kukuha nung ng PR, ng pagka-PR sa kanya. Kumbaga siya yung kumbaga sa kanya nga nakaangkla nga yung mismong story compared to before na kay Joy talaga. Ang ganda rin ng pagkaka-storytell na hindi siya agad full-blown, okay, ito yung mga nangyari this sa past. Inaano nila, past, present, pabalik-balik. So, kung hindi ka nagpe-pay attention, may times na malilito ka eh, doon sa mismong timeline. Pero kung nagpe-pay attention ka, mas maiintindihan mo ganito kasi palipat-lipat nga ng oras. So, kailangan talaga mag-pay attention habang nanonood nitong pelikula. Habang pinapanood ko nga, napaka-question nga ako kung will I forgive my loved one who has cheated on me? Napaisip ako dahil nga dito sa pelikula. Ang na-feel ko lang parang mas less yung talagang yung talagang moment na pakilig. Parang talagang nag-focus sila doon sa mismong kung paano mag-grow yung story. So, nabilisan nga ako ng slight eh. Kayo ba? Ay, meron pala yung nasa past eh. Hindi yung kilig na nasa present. Nung pumunta si Ethan sa Canada before the lockdown. Yun doon pala yung mga kilig moments. So, sila camping, ganyan. So, sa mga characters, syempre, bias po ako. Inuunahan ko na kayo. I'm a Kat din fan. Wala, kinikilig ako. Ewan ko ba? Kayo na ba? Mahirap kiligin sa cast din kasi hindi mo alam kung magkakaroon pa ba sila ng project together. Kasi magkaiba silang network, syempre. Hindi mo alam kung hindi mo alam kung paano i-capitalize yung ganong from different networks sila. Hindi ko alam kung paano sila magkakatrabaho ulit, pero grabe yung chemistry. Talagang bagay sila, no? Bagay sila. Ang galing ni Catherine dito na pad ko yung last niyang movie with Dali De Leon. And ang galing niya doon, pero mas heavy yung mga scenes doon, kaya magaling siya doon. Pero dito, ang galing niyang gumawa ng iyak, ang galing niyang... Si Alden din naman, syempre ganyan din. Hindi naman yun ma-deny. Magaling din talaga si Alden umacting. Kaya, ayun. So, parang hindi sila lalamangan sa acting. Sobrang kayang-kaya nilang dalhin. Hindi ko lang in-expect guys na may mature scenes na sila dito and hindi naman siya yung nakakabastos. Kaya okay lang. Pero, di ba, naalala ko tuloy yung comment na parang dati hindi magawa ni Catherine pero ngayon nagagawa niya na. Kaya niya na yung sarili niya. Malaki na siya. At saka, ibang characters, noong una, na-feel ko na parang, ano kayang purpose na nitong mga characters na to? Bakit dinagdag pa? Halimbawa, si Ruby. Hindi ko gets kung bakit siya dinagdag nung una. Kasi, bukod sa same sila ng tatahakin ni Alden na magpapa-PR, yun pala yung maganda rin guys, na in-explain nila din dito. Like dun sa first movie na Hello Love Again, in-explain ko paano yung buhay ng isang OFW. Dito sa second movie, in-explain din yun. Para mas maintindihan ng audience kung ano yung pinagdadaanan ng mga OFWs sa Canada naman. So, yun nga, as I was saying, noon hindi ko maintindihan yung role nila, kung bakit sobrang dami nila. Doon sa bandang dulo, napansin ko doon sa bandang kasal nila, ito lang kako yung characters nandito sa kasal. So, parang naging empty. So, okay, na-realize ko, okay, kailangan din talaga ng maraming tao, maraming kasali sa pelikula para mas mukhang lively yung paligid, mas magandang tignan yung scenes, ganyan. Na okay din pala na ganun karami yung karakter. Syempre, walang tatalo kay Joro sa pagiging support. Pero kayang dalhin din ni Valerie yung support na character. Magaling din si Valerie dito. Pati na rin si Jenica. Hindi naman nakakaasar yung character niya, pero nakakatawa pa nga eh, 'di ba? Kahit siya yung parang kontrabida dito na somehow. So ayun, all in all, I really enjoyed the movie. Syempre, bias tayo. Opo, sinasabi ko. Matagal ko na tong ina-anticipate mapanood.
and buto na lang nilabas siya sa Netflix. So for those who haven't watched the movie yet, please check it out on Netflix. And dun sa mga gusto ko panoodin, meron sa Netflix lang po available na siya. And yun, my rating for this film is 10. Hindi na tayo mag-rate, pero alam nyo na sa mga sinabi ko kung gaano ko kabias. Baka mawalan tayo ng credibility sa pag movie review. So, allow me in this film na maging hindi objective. Opo, subjective po tayo sa review na to. Thank you guys for watching my vlog. I hope you enjoyed watching it, and don't forget to subscribe to my channel. Hit that notification bell for more updates, and that's it for Just in Time. And soon, it can also be your time. Go cut then. Bye-bye.